Dahil mahal namin kayo, mahal ko kayo. Ano bang makikita ko sa ginagawa kong ito? Kung alam ko na ito ay makapagbibigay marahil na kapag hindi nyo tinanggap ng positibo ay magagalit at magdadamdam kayo sa akin, kapakinabangan ko ba ito? Hindi. Magagalit kayo sa akin, hihiwalayin nyo sarili sa akin, masakit sa aking kalooban. Pero mas masakit sa aking kalooban kung hindi ko sinamantala ang pagkakataong mayroon ako ngayon sa buhay na ito na itatanggi ko at pagpapalipas ko ang bawat pagkakataon na maipahayag ang aral na ito. Ayokong dumating ang pagkakataon na ako'y haharap sa Diyos, huhukaman niya ako at isa to sa magiging balakid ng aking kaluluwa na sorry Panginoon, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin at ipahayag ang aral na tama sapagkat nakikisama ako. Sorry Panginoon sapagkat ikinahiya ko ang katotohanan. Kaya ito mga kalay ko, mga kapatid, hindi ko pinipilit sa inyo. Nandito ako upang i-expose lang but not to impose because still we have a liberty to choose. Nasa atin ang kalayaan. Ang tungkulin ko, ginagamit ko ang aking kalayaan at misyon na tungkulin na tinanggap sa ating Panginoon na bilang laiko at bilang binyagang Katoliko ipahayag ang katotohanan ng walang takot, walang pangamba, ngunit hindi ko po ito ipinipilit at idinuduldol sa inyo. Dahil trabaho na ng banal na Espiritu to. Kaya sa pagharap ko sa ating Panginoon, Lord, sa pamamagitan nito sa social media at sa pamamaraang kaya ko, alam kong kulang na kulang ito, pero nagsisikap ako na nawa ay hindi po maging dahilan ng aking pang ikakaparusa. Patawad sa aking pagkukulang sa anumang dapat ko pang gawin, pero ito ay bahagi ng aking pagtupad. Walang tunay na Marian apparition na hindi nagdadala sa tao kay Jesus at sa banal na Eucharistia. Ano yung apparition? Ang kahulugan nito. Sa etymology, may tinatawag po itong apparere, no? Which means magpakita, to appear, apparitio, pagpapakita. Nangangahulugan na yung dalawang salitang iyan ay isang uri ng pagpapakita, supernatural na pagpapakita ng isang nilalang na hindi karaniwang nakikita sa natural na pamamaraan bilang tao, no? Meron kasing dimension yan, natural, supernatural tayo bilang tao, hindi natin nakikita, nagpakita. Iyan ay apparition. Sa definisyon ng Katoliko, sa konteksto ng simbahan, ang apparition ay isang pambihirang pagpapakita ng isang espiritual o maluwalhating nilalang katulad ng mga anghel, ng mga banal, ni Mama Mary. Sa Bible, ang daming apparition. Katulad nung apparition ni Angel Gabriel, Saint Michael, Saint Raphael, and also kahit yung mga propeta or sabihin na natin si Moses, si Elijah o si Elias, yan may mga apparition na nagaganap na makikita natin na biblical po talaga. Kaya yung apparition ay hindi po isang imbentong salita. Yan po ay may pinanggalingan po yan. Halimbawa nga si Kristo ng ating Panginoon sa kanyang resurrection, ng kanyang muling pagkabuhay, Jesus appeared, di ba? Nakita nyo sa ebanghelyo nung nakaraang linggo, nagpakita po siya talaga doon sa dalawang lalaki na naglalakad patungo sa Emmaus, no? Kaso, yung sinasabi po nating other type of apparition, yun yung parang false apparition, no? Seemingly divine apparition. Ayun ay sabi nga maliwanag naman sa Biblia sa 2 Korinto 11:14, sabi doon, Satan disguises himself as an angel of light. So dito tayo dapat na
magkaroon ng discernment. Napakagaling po ng dyablo kung ang pag-uusapan lamang ay ang pambubudol, yung dadayain ka. No? Master of deception po yan. Dahil alam ng dyablo kung nasaan tayo kikilitiin, kung nasaan yung kahinaan natin, na mag-a-appear siya na parang anghel, na parang mabait, at yun ang delikado. May tinatawag po kasi itong demonic manifestation, false apparition, at preternatural deception. Hindi lahat na nagpakita, ibig ko sabihin, the point is, hindi lahat po ng nagpakita o nagpapakita ay galing sa Diyos. May proseso po ang simbahan upang malaman po natin yan. Pero tututok po tayo particular kay Mama Mary sa Marian apparitions. No? So, ilan na ba? Natanong nyo na ba sa sarili nyo? Among those apparitions na alam kong marami na tayong naririnig patungkol dyan, ilan na po ba kaya ang official na nakatala, no? Sa historical records, no? Official na nakatala, na recognize, nalaman ng madla, puwera pa siguro yung mga apparition doon sa gilid-gilid, sa tabi-tabi na hindi natala. So, mayroon pong mahigit na 2,000 reported Marian apparitions sa buong mundo. Imagine that, mga kalaiko, no? Yung patungkol naman doon sa 2,000, meron po tayong recognized by the church. Ito yung mga apparition na talagang dumaan sa masusing pag-iimbestiga, pag-aaral, at lumabas na sa kabila ng matinding pagsusuring ito ay napatunayan na ito ay approved at worthy to believe sa mga faithfuls. Meron lamang pong 12 hanggang 15 major approved apparitions. Yung mga kilalang kilala. So may mga minor, no? Pero may mga minor approved na doon na sa lokal nila bine-venerate. Pero may major approved apparitions, no? And about doon sa not approved apparition, yan ang matindi. Kaya ito yung tungkulin natin. Hindi tayo pwedeng manahimik. Nagsasalita ang simbahan, meron siyang matinding campaign, may mensahe po siya. At tayong mga nabahagian ng aral na ito, nagkakaroon tayo ngayon ng obligasyon at tungkulin na hindi manahimik kundi magsalita at magpahayag alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa ikalalaya ng mga taong nabibiktima ng deception ng apparition na ito, na sana by the grace of God at sa biyaya ng mga aral na maaari nyo sana na masumpungan sa ating paglalahad na ito ay mapag-isip-isip natin sa ating pagbibigay ng fair judgment, yung balance na pagninilay. Yun yung biyaya, yun yung grasya na maiaabot sa iyo ng ating Panginoon upang magpasya. Sapagkat any doubt sa ating pananampalataya na question ay hindi po makatutulong yan, sapagkat dito nakasalalay yung risk ng ating salvation kung tayo pala ay naroroon sa ilalim ng spell ng maling turo. Sinasabi ko ang katotohanan, ito ang aral ng simbahan, ito yung tinuturo ng Biblia. Kung para sa inyo ay mali, kagalakan ko at interesado ako na sabihin ninyo kung ano yung tama. Patunayan po natin sa wastong konteksto ng itinuturo ng Biblia. Just to give you a glimpse o idea no, kung paano ba talaga minarapat na sinusuri ng ating simbahan itong mga apparition na ito. May mga category, may mga criteria yan na talaga namang reasonable naman na dapat ay pumasa dito.
Dahil kung hindi, hindi siya makakaisa doon sa pag-push natin, doon sa talagang pinaka-core ng ating pananampalataya, which is yung mabuting balita. If it will not support na lalo tayong mapaniwala sa mabuting balita, rather ay magkaroon ka ng pag-aalinlangan, pagdududa, hindi mo matanggap ang ating Panginoon at magbukod ka ng simbahan, and therefore, yan po ay isang panlilin lang na inaalis tayo ng kalaban doon sa katotohanan. So, sinasabi ko sa inyo, babanggitin ko lang, truth really hurts. No? Masakit ang katotohanan, but it will not definitely harm you kapag tinanggap natin. Masakit, pero kapag tinanggap natin, hindi po ito makakapinsala sa atin. Masasaktan tayo sapagkat mahirap yung process ng conversion, ng pagtalikod. It hurts naturally, but it will not harm you. Yeah? May unang criteria, walang contradiction sa Bible at doctrine. Dapat nandun pa rin yan. Is it biblical? Tama ba yung context? Yan ba tinuturo talaga ng official na turo ng simbahan? Ikalawa, moral integrity ng visionary. Ano ibig sabihin yan, mga kalaiko? Yung ginamit na vessel ng ating Panginoon upang yung certain apparition ay ma-spread, maipahayag. Katulad na limbawa sa apparition sa Fatima, yung 3 shepherd children. Yung kanilang moral integrity, ano ba tong mga taong ito? Pious Catholic ba ito? Namumuhay ba ito na nasa state of grace ba siya? O meron siyang mga bagay na halo-halo sa kanyang pananampalataya? Sa pananampalataya pa lang bago dumating yung apparition na yun ay hindi na ganung katibay at ka-firm. Kaya nahaluan at nadaya. Yun, no? Kaya napakahalaga sa bata pa lang ay simulan na natin na punlaan. I-catechize po natin, i-evangelize natin ang ating mga anak upang hindi humantong sa ganitong hamon ng pagkakataon na makarinig sila ng ibang aral ay darating sila sa confusion o sabihin nating pag-aalinlangan. So kinakailangan moral integrity. Faithful Catholics ka ba? Nasa state of grace ka ba para ikaw ay marapati ng Diyos na tunay na mag-appear sa iyo, magpakita sa iyo ang divine beings? Ikatlo, spiritual fruits. To believe on that certain apparition na ipinupush natin, ano ba ang binubunga nito? Ito ba ay nagdadala sa isang tao for repentance? For conversions, yayakapin ng simbahan, magiging mapanalanginin. Yan yung mga sample ng mga bunga na tinitingnan ng simbahan. Ikaapat, walang manipulation o negosyo. Mga manipulation, physical manipulation, may mga pandaraya na talaga or medyo money involved na. So dapat muna natin malaman ano yung purpose ng heavenly apparition, why God allows this apparition. Ito yung pinakamahalaga, mga kalaiko. Tawagin ang tao sa pagsisisi. Yan ang importante. Useless kung isang angel ang magpakita sa iyo, isang divine being, si Mama Mary, tapos nagpakita lang sa iyo para lang alin? Para ipagpalagi mo ang iyong sarili na you are worthy na pagpakitaan without any message na addressing sa mas nakakarami. Sa Fatima, ano yun? Pinaka-core ng panawagan ni Mama Mary is to pray and to repent. Sacrifice. Even sa Lourdes, penance. Binanggit ko lang itong mga ito para maipakita ko sa inyo ang kahulugan ng apparition. Sa Juan 4:1. Ayan. Basahin po natin at ito ang nakasulat. Sabi dito,
Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Yan napakalinaw po ng paalala mismo. Biblically, again, kapag nakita tayo, nakabalitaan tayo ng something unusual, apparition, miracles, anong sabi sa Biblia? Mga minamahal, sa aklat ni Juan to, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. So ang nagsasabing ito ay may authority na ipaalam sa kanila, huwag kayong maniniwala agad. Mana pa ay subukin muna ninyo sila upang malaman. So anong gagawin nating pamamaraan ng subukin? Susubukin ba natin ito ayon sa ating pamantayan? Ganun ba? O tetestingin ko nga, hindi. Ang nagsasalita ay yung may authority, and therefore ang pamamaraan ng pagsubok nito ay dapat naka-inline doon sa tinuturo ng simbahan. Ito sa ating kapanahunan, ito yung makikita natin, discernment. It's a gift mula sa Diyos. At yung discernment na yun dapat naka-inline doon sa category na ating dadaanan sa ating pag-discern. Ito ba ay ilalayo ba ako nito? Mapapamahal ba ako kay Kristo? Mapapalayo ba? Hindi ko matatanggap ang katawan ng ating Panginoon? O whatever. Ito yung pinakagusto kong purpose na malaman. Dinadala ba tayo ng apparition na ito sa simbahan at upang tanggapin ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia? Kung hindi, ito yung aming ipinahayag at ito yung tinig ng simbahan. Kapag inilalayo ka na, hindi yan sa Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Any apparition, kung ikaw ay ilalayo, ikaw ay i-discourage o palalabnawin ang iyong pagkaunawa sa banal na Eucharistia na magiging option, na magiging tatanggapin mo na lamang kung kailan mo type o gusto, hindi magpapalalim. Yun importante. Napapalalim ba yung pananampalataya ko bilang Katoliko o nagiging pucho-pucho? Kapag ganyan, yan po ay hindi totoong aparisyong galing sa Diyos. Si Maria ay ina na itinalaga ni Kristo sa simbahan. Si Kristo mismo ang nag-appoint sa kanyang nanay na ikaw ang siyang maging nanay ng simbahang itatataggo o itinataggo. At ito ay malinaw na naitala. Ano sabi sa Juan 19:26-27? Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." Sumunod, at sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. So napakalinaw po niyan. Isa pong tagubilin po yan. Para sa ating kaalaman, yung senaryong yan ay yung nakabayubay ang ating Panginoon ng mga sandaling ito, at nandun si Mama Mary at si Saint John. Makikita po natin, alam po nyo, alam naman natin na sabi nga, may kasabihan tayo, the truth comes from a dying man o dying person. Yung lahat ng katotohanan na kapag ikaw ay nasa rurok na ng kamatayan mo, magsisinungaling ka pa ba? Magpaprang ka pa ba? Mambubudol ka pa ba? Lahat ng sasabi mo, importante dahil alam mo na ito na yung pinakahuling bagay na maisa sa tinig mo ang iyong kalooban. Bakit ka pa magsasalita ng isang bagay na hindi totoo?
Sa paanan ng krus, ipinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan na itinuturing na alagad. Isipin mo natin, ang turing ng ating Panginoon kay Juan, alagad, servant, lingkod, at ipinagkatiwala ni Jesus kay Juan na kanyang alagad, na kumakatawan sa lahat ng alagad. Yun tayo, yung mga faithfuls. Pinagkatiwala sa atin ang ating nanay and vice versa. Parang dobling pagkakatiwala ito. Pinagkatiwala sa atin ang nanay ng ating Panginoong Hesus, kaya dapat mahalin natin ito. At the same time, yung nanay naman, ipinagkatiwala tayo sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, si Maria ay ginawang ina ng buong simbahan. Di ba? That makes sense. Na kung ikaw ay wala doon sa simbahan na tinagubilinan ng ating Panginoon, na kung saan doon siya magpakaina, doon siya magpakareyna, doon siya itinalaga at hindi ka nakapaloob doon sa simbahang iyon, ang tanong, sinong Maria ngayon ang tinuturing na reyna na hindi simbahang itinatag ni Jesus ang kanyang pinagre-reynahan at pinag-iinahan? Dito maging tapat tayo, maging balanse tayo, maging makatotohanan tayo. Kung naniniwala tayo, yes, this is it, ito yung simbahan, then patunayan natin sa referensya, sa Biblia, sa istorya, na ito yung itinatag ni Jesus, ito yung pinagkahirapan ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus na simbahan na kinalalagyan namin, na itinatag niya sa pamamagitan ni Pedro. Kaya, nandito ang aming mahal na Inang Maria na nangangasiwa ng simbahan. Pero kung hindi, maging makatotohanan tayo, no? Si Maria ay ina at reyna ng simbahang itinatag ng ating Panginoon. Doon lang makikita natin sa Biblia ang larawan ng pagiging reyna. Ngayon, pasukin po natin yung pagkaunawa sa turo ng Biblia kung ano ba yung pagiging reyna. Puntahan natin yung aklat ng Pahayag 12:1. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan, ng ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. May crown. Kaya nga sa Marian Apparition, particular na doon sa Immaculate Conception, may 12 bituin. Yan ang isang tanda ng pagiging reyna na itinuturo ng Biblia. So ano yung 12 bituin na yon? Biblically speaking, it can be the 12 tribes of Israel, and it can also be yung 12 apostles, na kung saan nandun yung mga alagad ng ating Panginoon na siya yung leader, si Mama Mary. Kaya lahat ng Pope ay Marian devotee po yan. Lahat ng ating mga bishop, lahat ng ating mga kaparian. So, yan po, walang ibang ibig sabihin na kung meron man tayong definisyon at tutol kayo na itong 12 star na ito ay tumutukoy sa kung anumang pinaniniwalaan nyo, then debunk ninyo itong sinasabi sa Biblia. Di po ba? So sana unti-unti tayong nakakalaya at natututo. And again, sa pagpapatuloy natin patungkol sa kung ano ba yung unawa na ibig ituro sa atin ng Biblia, ng simbahan patungkol sa pagiging reyna ni Mama Mary, puntahan natin mismo yung tradisyon sa kaharian ni David. So, pupunta tayo sa Lumang Tipan. Kung ano ba yung reyna na itinuturing nung panahon ni Haring David, sa kaharian ni Haring David. Sa unang hari 2:19. Ito yung nakasulat. Baybayin natin. Maganda kasi talaga para tumibay. The more, sabi nga ng isang batang nagpatotoo na mula siya sa born again,
Habang nilalalin man niya ang kanyang pag-aaral, lalong napapamukha sa kanya ang katotohanan dahil seryoso siyang alamin at tuklasin ang katotohanan. No? At ito yung katotohanan ngayon na ipinarinig sa inyo sa mga sandaling ito, na itong pagkakataong itong naririnig nyo, ang tinig na ito, hindi po ito aksidente, hindi po ito insidente, ito po ay talagang itinalaga ng Diyos na sa pagkakataong ito'y naririnig mo na. At pag nilipat mo yan, tatanggihan mo yung katotohanang matagal nang kumakatok sa inyo. No? Ngayon, sabi sa unang Hari 2:19, kaya't pumunta si Batseba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Malinaw ang pagkakasalarawan ng Biblia, no? Anong nangyari? Yung haring ito ay tumayo. Ha? At yung alipin ay yumuko sa kanya. At saka naupo sa kanyang trono, yung hari. Ngayon, meron pang isang tronong nakalaan. At ang tronong yun ay nasa kanyang kanan, napakahalagang trono yan. At ang tronong yan ay para sa reyna. Ang reyna sa kapanahunan ni David, hindi po asawa, kundi ina. So dito tayo babase lagi ng ating konteksto kapag ating iniisip ang patungkol sa description ng ating Panginoon tungkol sa kaharian. Hindi sa kaharian na ating maaaring naiintindihan at nasagap sa ating kapanahunan at ating ikakapit na ito yung kaharian na itinuturo ng Diyos. Hindi po, kasi even ang ating Panginoon sa kanyang ginagawang pagpapahayag, pag-preach noon, lagi siyang gumagamit ng isang ilustrasyon na hanggat maaari ay ma-pick up, hanggat maaari ay maunawaan ng sa kanya ay nakikinig. Kaya ginagamit niya yung mga common words, yung mga salitang nakakaintindihan sila. Katulad sa kaharian, sinasample niya yan, no? Tungkol sa kaharian ni David. So, kapag tayo ay nag-i-imagine ng isang kaharian, huwag tayo mag-imagine ng kung anong kaharian na maaring pumasok sa ating kaisipan. Sapagkat hindi yan ang uri ng kaharian na nung araw ay minsang isinalarawan at inihalin tulad na ng ating Panginoon na kung ano ba natin mauunawaan, madaling maintindihan ang klase ng kaharian na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa kanyang kaharian ay may kaayusan. At sa kahariang iyon ay dapat mayroong namumuno. At sa namumuno ay mayroong ina. At yon ang reyna, ang ating mahal na ina. So alam na natin, ito pala ay mula sa history sa panahon ni David. Kaya si Maria ay tinatawag na reyna ng langit at ina ng simbahan. Ngayon, kung hindi kayo tutol na ito po talaga ang talagang tungkulin ng isang ina na pinagkatiwalaan, papasok naman tayo ngayon. So ano yung mga gawain ng isang ina? Bilang ina, anong ginagawa? Bilang si Mama Mary ay ina ng simbahan, siya yung reyna. Oh, ano ang ginagawa ng isang ina? Yan, di ba? Ang ginagawa ng isang ina ay hindi nalalayo sa tungkulin na ginagawa ng reyna sa kanyang bayan na kahalintulad ng ginagawa sa pamamaraan ng governance ng panahon ni Haring David. Na ang mga hinaing ay kinakailangang makarating sa hari sa pamamagitan ng ina na anumang inyong may pararating ay magiging katanggap-tanggap kapag ang ina, ang reyna ang nagsalita sa hari. Kaya pinadadaan kay reyna kahit na walang saysayan. Pag yung nanay ang nagsalita, kapag ang reyna nagsalita,
kinakailangan magpasya yung hari, no? Sapagkat ang ina na pinapakita dito ay isang ehemplo ng isang mabuting tagapangasiwa ng kanyang kaharian. Inaalagaan ang mga anak. Itinutuwid kapag nalilihis. Ano pa? Ibinabalik sa tamang landas kapag naliligaw, at higit sa lahat, dinadala sa kanyang anak na si Jesus. Yan ang isang butihing ina na kaisa ng kanyang anak. Kaya dito maiisip natin, wow, no? May pattern pala. Yung pagiging nanay pala ni Mama Mary sa simbahan at pagiging reyna ay hindi pala self-proclaimed. Yung pala ay grasyang tinanggap niya sa kanyang anak. Kaya ang isang butihing ina na nagpapahalaga sa grasyang itong tinanggap, isang pribilehiyo na maging nanay ka ng iyong mga anak, anak na tinuturing tayo. Anong gagawin mo upang mabigyan mo ang kaluguran ang ating Panginoon na iyong anak? Siyempre, hanggat maaari kikilos ka at gagawa ka ng pamamaraan na to be sure na wala ni isa ang maliligaw at mapupunta doon sa maling aral, no? Mapapalayo sa simbahan. Ito ang pattern. Nakikita po natin, sana naiintindihan po natin, no? Sana nakukuha po ninyo ang logic. Ito ang pattern ng lahat ng tunay na Marian apparition. Na? Makikita natin, nanay ka, syempre. Reyna ka, pinagkatiwala sa iyo, and therefore being a good queen, no, mabuting reyna, so gagawin mo ang lahat ng mayroong kang taglay. May kapangyarihan kang gawin ang lahat upang ang iyong mga anak ay iyong maipresent sa ating Panginoon. So ito yung pinaka-core kung bakit inallowed ng Diyos na mayroong apparition, upang sa ganon, sa gitna ng mga kaguluhan ng kaisipan, ng confusion, kapag ang pananampalataya ay natetake risk, kumikilos ang isang ina. Dahil mahal tayo ng isang ina, ayaw niyang mawala sa atin ang natatanging pamamaraan upang tayo ay makakamit ng kaligtasan. Ang tayo ay matanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia. Matanggap natin siya sa pamamaraang dinisenyo mismo ng ating Panginoon. Yan ang purpose. Iisa ang mensahe. At kapag hindi ito ang mensahe, hindi yan totoong Marian apparition. Yan ay panlilin lang. Una, dapat tinatawag po tayo nito sa pagsisisi. Call us for repentance sa Mateo 4:17. Sabi sa Mateo 4:17, ano sabi dito? Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ito yung talagang pinaka-importante sa lahat, na pinagpagalan ng ating Panginoon, na inaasahan ng Panginoon ang ating positibong katugunan. Na nangaral siya at isa sa tinuturo niyang napakahalaga, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga ginagawang kasalanan. Alam ng ating Panginoon, batid ng ating Panginoon kung gaano tayo kadumi, gaano tayo nagiging makasalanan. Bakit importante? Kapag hindi po tayo nagsisi, hindi tayo tumalikod sa kasalanan, hindi tayo nagkumpisal, hindi tayo nagrepent, hindi po tayo maliligtas. Bakit? Prerequisite yon. Importante, requirements yon.
Kaya niya sinabi, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ano kung dumating ang kaharian ng langit? Ha? So, binanggit niya, dapat magsisi. Ibig sabihin, importante. Ha? Hindi niya ipapayo na dapat magsisi ka talikuran ng kasalanan kung hindi ito mahalaga sa pagdating ng kaharian sa langit. Ha? Dahil kung okay lang, hindi ipapayo ng ating Panginoong ito na tayo ay hikayatin sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ikalawa, ito po ang pinaka-importante na sana ay naiintindihan po ninyo. Pagbabalik sa panalangin at sakramento. Ito yung pinaka-importante. Ano po sinasabi sa Santiago 5:16? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Uy, medyo yan? Medyo malalim-lalim yan. Sabi ng Santiago, isang pangangaral dito na napakahalaga, no? Na ang ating mga kasalanan, no, ay ipagtapat ninyo, to confess, no? At ipanalangin ninyo. Yung prayer over kung ikaw ay nasa state of grace. Kasi bakit? Sabi nito, malaki ang nagagawa ng panalangin. Yes, allowed na hinihikaya tayo actually ng ating Diyos na magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. We have to pray for each other. Ipanalangin natin ang kapakanan ng ikabubuti ng ating kapwa. Provided na ito ay magiging epektibo if tayo ay nasa state of grace. Ay malinaw, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ngayon ang tanong, how can you be sure na ikaw ay righteous sa mata ng ating Panginoon? Ngayong ikaw ay nabubuhay sa pamamaraan na taliwas at malayo sa itinuturo ng ating Panginoon. Ngayong hindi po natin talaga wala pong natatanggap na banal na Eucharistia ang ating kaluluwa, which is essential for our salvation. Kasi sinabi doon, di ba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos, sa bibig ng Diyos. Ganon ka-importante na mamamatay tayo kung di tayo kakain. Ganon din namin ang ating kaluluwa kung tayo ay tatanggi doon sa salita ng Diyos. And in connection with dun sa salita ng Diyos, yun ang siyang pamamaraan upang matutunan natin kung ano ang kalooban niya, anong inuutos niya. Tanggapin ninyo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Importante. Sinabi ng ating Panginoon, hindi naman sinabi ng ating Panginoon na tikman ninyo ang aking katawan. No? Gawin yung dessert lang kung gusto ninyo, pero hindi. Maliban. Di ba essential yon? Maliban, except, maliban na kanin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo magiging kabahagi ng kaharian sa kaharian. Maliban. So, anong ating ipantatapat dito na pwede na nating i-neglect ito? Special kami. Hindi namin kailangan yan. Nangako sa amin ang aming ina. Iba yung version sa amin. And then, patunayan natin yan ba uli? Babalikan natin, tutulan natin itong mga inilatag natin na purpose ni Mama Mary kung bakit siya itinalaga ng ating Panginoon na mga siwa ng kanyang simbahan, maging reyna ng kanyang simbahan. Hindi ba upang ipalapit sa kanyang anak na ating Panginoon through sacrament, through Holy Eucharist. Ngayon, paano tayo magiging matuwid ngayon? Magpe-pray over, magpapanalanginan tayo. Hindi naman pala tayo nagiging matuwid sa mata ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat we neglect yung mga sakramento, no?
the sacrament of the church, na in-institute ng ating Panginoon, which is very crucial para sa ating salvation. Kinakailangan yan. Kung hindi natin tinatanggap yan, ang sakramentong tinatanggap lang natin, kasal, binyag, paano na yung banal na Eucharistia na dapat, sabi ng ating Panginoon, maliban ng kanin ninyo ito. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia pero may mga tao na exempted? May special na tao na pwedeng hindi ako kainin. Di ba? Papaano na yung pang-araw-araw na salita ng Diyos? Sabi, meditate the word of God day and night. Nasaan kung ating itatanggi? Nasaan parang iiwasan natin na parang may aversion tayo sa salita ng Diyos, na parang in-isolate natin ating sarili? Hindi, para lang yan sa mga ngaral, para lang yan sa nag-aaral. Para bakit? Iba ba yung kaluluwa ng mga ngaral? Iba ba yung kaluluwa ng mga pare? Na iba yung requirements nila sa ating mga karaniwang laiko? Na hindi natin na ating ipagpapalagay na yung requirements nila ay pareho rin sa kaluluwa natin? Di ba kung kailangan at tinatanggap ng mga lingkod ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, ang banal na Eucharistia, ganun din dapat tinatanggap natin kung seryoso tayo na nais nating maligtas ayon sa disenyo na ginawa ng Diyos. Napakalinaw, no? Dapat tayo ay magkaroon nawa ng biyaya na maunawaan po natin to. Bilang pagbibigay diin pa, puntahan natin ang aklat ni Lucas 22:19. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang ipinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ito ang aking katawan. Hawak-hawak ng ating Panginoon noong mga sandaling iyon sa harapan ng kanyang pinagkatiwalaang mga alagad ang isang tinapay. Itsurang tinapay, amoy tinapay, hugis tinapay, pero sinabi ng ating Panginoon na may kapangyarihan sa lahat na ito ang aking katawan, tututol ka? Nagsikuhan ba yung mga alagad? Teka, binobogos tayo ng ating Panginoon, paano naging tinapay? Pero hindi, may biyaya sila na kung anong namutawi sa bibig ng ating Panginoon, no question asked. Even sa ating paningin ay nakikita nating tinapay yan. Pero dahil sa sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ba't tayo magdududa? Salita ng ating Panginoon. Ba't tayo mag-iimbento na simbolo lang yan? Di ba? Sabi niya, ito nga ang aking katawan . Ngayon, sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo ito. Not optional. Ito ay nasa anyo ng pag-uutos. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. To remember, ang laging alalahanin si Kristo ay kanyang inuutos. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ibig sabihin, kung i-convert natin sa ating salita, alalahanin nyo ako lagi, huwag nyo akong kalilimutan. At para hindi nyo ako makalimutan, hindi kayo mag-iimbento ng pamamaraan upang maalala ninyo ako sa pamamaraang gusto ko. Ito yung gusto ko, na kapag ginawa nyo, nagkakaisa tayo, na para sa akin inaalala kapag ginawa ninyo ito. Ang tanong, ginagawa ba natin ito? Tinatanggap ba natin ang ating Panginoon ayon sa kanyang sinabi na gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin? Hindi, gumagawa tayo ng iba't ibang version at saka natin gustong asahan sa Panginoon. Panginoon, inaalala ka namin, di ba? Sa ganitong pamamaraan, baka sabihin ng ating Panginoon, wait lang, yan ba sinabi ko? Yes, it might be pleasing, praise, worship, kung ano itong pamang ginagawa ninyo, pero hindi yan ang sakto na gusto ko na pamamaraan na alalahanin nyo ko. Kasi sa pamamaraang iyan, hindi nyo ko natatanggap. Sa pamamaraang ginawa ko sa banal na Eucharistia, ito yung tunay na
mataas na uri ng aking pakikipagrelasyon sa inyo, pakikipag-religion sa iyo, ang makipag-ugnayan sa inyo sapagkat hindi nyo lang ako inaalala, tinatanggap ninyo ako. Ngayon, bakit Eucharistia ang laging dulo? Doon laging nagtatapos, no? Doon gusto ni Mama Mary na tayo ay mapunta sa banal na Eucharistia. Dahil dito matatagpuan ang tunay na presensya ni Jesus, di ba? O muli, tingnan natin anong sinasabi sa Biblia. 1:6-3-5. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Ako ang tinapay na simbolo ng nagbibigay buhay? O ako ang sagisag na tinapay na nagbibigay buhay? Hindi sabi niya, ako ang tinapay. Siya mismo. Kaya dapat ang tinapay, ano yun? Dinidisplay? Siyempre kinakain. Tinatanggap. Kaso yung mga nagduda noon at nagsilayo, samantalang pauna niya nang sinasabi ito noon bago mangyari itong tagpong ito, ng pag-present ng Holy Eucharist, ng banal na Eucharistia, sinabi na minsan ng ating Panginoon yan, no? Na maliban na tanggapin ninyo, hindi kayo magiging bahagi ng aking katawan, no? Ng aking, hindi magiging bahagi kayo sa langit, no? Wala kayong bahagi doon. Nagbulong-bulungan yung mga puno ng mga doubt sa sarili. Teka, ano yun? Magiging, ano tayo? Vampira? Sihigup tayo ng dugo, magiging ano tayo? Yung kakain tayo parang aswang siguro, ganun iniisip nila. At mula noon dahil sa ganung negatibong pag-iisip, John 6:6, marami na ang siyang tumalikod at hindi sumunod sa kanya. Ngayon, kayo ba ay bahagi ng salitang ito ng 666 ng John? Sinuportahan din ito sa 655 mga kapatid. Babasahin, share ko sa inyo. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ngayon, ewan ko kung bakit ano pang kinakailangan ng ating Panginoon na dapat na salitang kinakailangang marinig sa bibig ng ating Panginoon para tanggapin natin in face value na ito ang kanyang laman ay tunay na pagkain at dugo ay tunay na inumin. Ang laman, tunay na pagkain. Ang dugo, tunay na inumin. Saan nangyayari yun? Sa banal na Eucharistia. Sa transubstantiation. Yan. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Wala akong nakitang simbolo dito. Wala akong nakitang sinabing sagisag. Ngayon, kung tunay at seryoso ang ating Panginoon dito, ang tanong dyan, gaano tayo kaseryoso sa sinasabi ng ating Panginoon? No? Hindi simbolo, kundi tunay na presensya. At bilang ina, hindi ka ilalayo ng isang mapagmahal at mapagmalasakit na nanay sa kanyang anak. Gustong-gusto niya na ilalapit kanya rito. Tandaan natin, kung ninanais at ginugusto talaga ng ating mahal na Inang Maria na ikaw ay mapalapit sa kanyang anak sa pamamagitan ng simbahan at matanggap mong totoo ang kanyang anak sa banal na Eucharistia, gaano kaya nasasaktan ng ating mahal na ina na lumalayo tayo at hindi natin lubusang binibigyan ng pagpapahalaga ang banal na Eucharistia sa pamamaraan na nararapat. Sinasabi ko pamamaraan na nararapat kasi merong tatanggap lang kung gusto lang. As per kursonada lang. Lord, type kita ngayon. Feeling ko kailangan kitang tanggapin kasi hindi ako busy. Ay dapat mong tanggapin ka para ma-educate ko yung mga anak ko. Pero bukas hindi kita tatanggapin. Hindi ganon. Sapagkat sa turo ng simbahan, mga kalaiko, dapat tandaan natin na without valid reason, sa anumang araw na tayo ay magpaliban sa pagsimba, yan po ay hindi lang basta-basta kasalanan, yan po ay mortal sin. Hindi po yan venial sin
Oh? At ang nakalulungkot, it only takes one single unrepented mortal sin para ikaw ay mavalid sa impyerno. Kaya nga, ganito katindi. Ilang beses na sa panahon sa iyong buhay na hindi mo siya tinatanggap, na nineneglect mo siya, nire-reject natin siya. Ganyan na katindi, kalalim ang mortal sin na ating nagagawa. That's why there is a necessity sa repentance, sa conversion. Diba? Kaya nga ako kapag umabsent ako, talagang masakit sa kalooban ko. Kahit yun lang ang kasalanan ko na sa tingin ng tao ay parang napakasimple, ayoko magbakasakali, simple sa tingin ninyo. Hindi ako nagsimba. Naku, yun lang naman. Napakabait ng ating Panginoon. Deceiving. Yes, mabait ang ating Panginoon, pero ang ating Panginoon ay hustisya. Di ba? Ay, hindi ko na ipagsisisi ito. Kaya ako nagkukumahog, magkumpisal kahit yun lang kasalanan ko, sapagkat ayoko matanso. Mabudol na ako sa lahat. Mabudol na ako sa pera o ano paman. Wag lang mabubudol ang aking kaluluwa. Kaya kapag nabahira ng mortal sin, takbo sa kumpisal, confess. Amen? So ganun natin dapat pinahalagan yung ating kaligtasan. Hindi basta-basta mga kapatid, mga kalaiko. Ngayon, sa katibayan po ng mga apparition, ito naman ang pinaka-subject natin. Inilalapit po tayo ng ating mahal na Inang Maria. Particular sa Fatima. Sa Fatima, tinuruan ang mga bata na sumamba sa Eucharistia. Yan ang pinaka-mensahe po niya. Na ipanalangin ang mga makasalanan, binigyan ng challenge ang 3 shepherd children, at laging maging madasalin at sumamba sa banal na Eucharistia. Yan ang mensahe ni Mama Mary. Ganon din sa Lourdes na isang approved apparition. No? Binalik ang tao sa sakramento. Sakramento ng simbahan. And even sa Guadalupe, Our Lady of Guadalupe, milyon-milyon ang nagbalik doon sa simbahan. Bakit? Kasi itong kwentong ito ay isang talagang makikita nating hayagang pagtutol ni Mama Mary sa mga tao na lumabas sa simbahan, kaya siya ay nagpakita upang bumalik, upang yung kanilang ginagawang huwad na reyna na kinikilala doon sa lugar na yon, ay matapatan niya na wag yan, ito ang tunay na dapat ninyong paniwalaan, balik kayo sa tunay na simbahan. Kaya may Our Lady of Guadalupe. Diba? Lahat iisa ang direksyon. Saan ang direksyon? Kay Kristo. Amen? Ang Our Lady of Miraculous Medal, yan, ito, meron ako. Kasi napaka laki ng pagsisikap ko na maging devotion o maging isa ako sa devotee nito, Our Lady of Miraculous Medal, na naganap kay Saint Catherine Labore nung panoong 1830. Kaya sa likod niyan, makikita mo merong 1830 sa Paris. So ito, ine-educate ko po kayo para sayang kasi mamaya sukbit-sukbit natin ito. Kahit nagaplanggana yung Miraculous Medal mo, nasukbit yan, ilagay mo sa leeg mo yan, kung hindi mo naiintindihan ang mensahe ni Mama Mary, yan po ay walang silbi. Magiging occultic belief lang yan. Dapat nakaugnay ka sa bagay na iyong sinusuot bilang sakramental, hindi anting-anting. So, muli, babaybayin ko. Ito po ay nangyari at naganap, kaya tayo nagkaroon nito dahil sa apparition ng Miraculous Medal sa lugar na ito, kay Catherine Labore sa Paris. Kung titingnan natin, di ba? Parang simple lang siya, pero malalim po ang mga makikita nating icon o illustration dito. Hindi po ito hiwalay sa banal na Eucharistia. Patutunayan ko sa inyo, deeply connected ito sa sakripisyo ni Kristo dahil po sa simbolismo na direktang nakaugnay sa Eucharistia. Tingnan natin, no?
Huwag lang kasi yung puro harap yung tinitingnan ninyo. Ang kabuuan ng medal, importante yan. Ano makikita natin sa medal? Oh? May krus, may letter M, which pertaining to Mary. May dalawang puso, napakahalaga ng puso na dapat naiintindihan ninyo. The Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Yan dalawang yan, diyan tayo naglubos na nagkakasala. At yan yung nandito. Ano? Dapat naiintindihan natin ano ibig sabihin ng krus, sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Meaning, yan po ay ang Eucharistia. Hindi lang tinapay, kundi Eucharistia. Itong sakripisyo ng ating Panginoong Hesus na ginawang present, na ginagawang present sa misa. Yan ang according to Catechism of the Catholic Church 1366 hanggang 1367. Checkin nyo na lang. Ngayon, yung sinasabi ko importanteng puso na nandiyan yan, dapat naintindihan natin. Alam ba natin yan? Basta alam natin may pusong nagliliyab, pusong may tinik. Ano ba ibig sabihin yan? Yan po ay real presence, ang puso ni Jesus sa gantong uri, pamamaraan niya isinasalarawan na may sugat, tanda ng kanyang pag-aalay. Which means this is my body given for you. Ayon sa Luke 22:19. Yan mismo ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Sa Immaculate Heart of Mary, another heart na makikita natin dyan, pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. No? Hindi po hiwalay. Nakikiisa siya sa sakripisyo ng kanyang anak. Dahil makikita natin, di ba, sa John 19:25, malinaw makikita mo nandyan ang ating Panginoon, hindi siya iniwan ni Mama Mary. Nandiyan siya hanggang sa kamatayan. Kaya ang mensahe mga kapatid, si Mama Mary ay hindi iniwan ng kanyang anak. Sinamahan hanggang sa paanan ng krus kung saan naroroon ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At ito ay nararanasan po natin ngayon. Paulit-ulit na nangyayari ito, yung diwa ng kahalagahan nito ng pag-aalay sa banal na Eucharistia sa misa. Kaya yung efficacy nito ay para sa ating soul. Kaya ang medalya ay parang yung sinasabi ng medal, kapag suot-suot nito, dapat ganito nasa isipan natin. Sumama ka kay Kristo sa pamagitan ni Maria. Sumama kay Maria papunta sa sakripisyo ni Kristo na walang iba kundi ang Eucharistia o ang banal na misa. Dahil si Maria ay ina ng simbahan and therefore hindi siya rebelde sa simbahang ito. Hindi siya laban sa simbahang ito, kundi siya ay patuloy na tumutulong na mapalapit tayo sa simbahan. Si Maria ay hindi gumagawa ng sariling grupo, sariling organisasyon, sariling samahan, sariling sekta. Hindi siya naghihiwalay ng tao sa simbahan. Siya ay nangangalaga ng nag-iisang simbahang itinatag ni Kristo.